Pinaka-major problema sa ang isa ka barangay official ang health, kaya ang tanan niya problema kung ma-hospital ang mga tao magkadtugi na kay Kapitan Kap na hospital si Sinoso Inso, so gapangayo kabibulig sa imo amo man nang pinaka sang kapitan nga pangayuan sa bulig kung mga emergency in character like mga hospitalization. So, kung sa probinsya magbata sagot ng bayan kaya daw pwede na nga siling ko sige kaya to kung sa government hospital. Ang pinaka problema pati ang private ginalapit nila sa akon pati ang private ginapasukan mo, private ini negosyo ning amon, siling kudok na anad natin ang tao ka always pangayo bulig kay kapitan, bisan private ginakuan ko na lang to pagitaan natin pamagi kung paano mo buligan ang mga tao Doon ayos na din ang tao sang kapingkong sa pangayo bulig kay kapitan. That's why nga pinaka problema ginang health. Ang number one nga problema ang pagbata, kung mga amo na nga mga bagay ganit sila sa support sang barangay official lalo na sa kay kapitan ang tanan makadto kay Kapitan Kap mabata si Mrs. Kap nabunan o kung ano nga mga emergency makadto kay kapitan. That's why nga i-deliver ni kapitan na kung magbata dalon pa sa Lambayong considering ang distance sang Kapingkong to Lambayong is 15 kilometers and 14 kilometers sa Lambayong District Hospital, 9 kilometers to Tacorong Hospital, and 8 kilometers to Provincial Hospital. So do layo ina kung manugbata na sa dalan pa lang magbata na ang buntis. And ang resgo mo sa dalan bala kay kung kabi perti ka budlay kay hindi normal ang ang peace and order condition sa area. Kag ang mahimo na lang iba nagabata sa balay na nila through hilot nga hindi matagaan sang correct proper attention sang medical. Sa pagka-factor ang bill, very limited ang may telehealth sa barangay. Ito wala. Ito hindi masyado na-encourage ang tao nga mag-undergo sa telehealth nga application. Isa man sa mga challenges nga na-identify ko sa amon barangay, ang contraceptive prevalence rate. Amon manubo. Amo man ini ang isa nga cause nga damo nga pamilya ang nabudlayan sang ila pangabuhi kay damo sila bata nga pakanon kag pagasuportaran considering kabudlay isang pangabuhi subong nga panahon. Kag isa pa ang risgo sang komplikasyon sa mga nanay nga taas kay sige lang sila bata. Nag-start ang tanan sang nagpatawag ang DOH sang
program implementation review, PAR nila, in-held sa Jinsan, sa Villa Grande. Tapos na-mention nila Ma'am Lai na pwede gali ang barangay maka put up sang certain birthing clinic. Dito gid na encourage ko masyado nga magbutang sa birthing clinic. Kag dito nag-discuss kami ni Sir G sa mga mechanics o what to do kung paano nga maka-create sang birthing clinic. Dako ilabulig ni Sir G kag ni Ma'am Lai kung paano maka-start kami. So dito nagsimula ang concentrate ko sa health nga makabulig para sa mga constituents namon. After nag-meeting ako sa council of what to do, tapos gi-start namon kami without funding, i-try namon nga makapag put up sang building intended for birthing clinic. Ang mukuan is self-help without funding, i-try naton kung makaya naton. So with that practice, naggawas ang mga tanan, no? So damo nga mga nag-donate sang ilang nga mga contribution, that's why nga naka-establish kami sang isa ka birthing clinic. May mini ambulance kami para sa may magbata, ma-deliver namon sa birthing clinic muna sa Lambayong o Condenyo Hospital. At the same time, ang BHW namon din pa-activate namon ang complete monitoring nila sa mga buntis para ma-check nila kung saan o ma-deliver na o kung saan o magbata, no? Herlina Lacorte. Dati ako nga trained hilot. At the same time, barangay health worker man. Dati nagapabata ako sa balay. Pero tungod sa ordinansa nga bawal na amang pabata sa balay, ginsunod ko ang ordinansa sang barangay. Isa ako sa mga naga-refer sang mga buntis nga manugbata. Ginadala ko na sa birthing home. Pwera lang atong mga hindi gid pwede, mas halimbawa masisaryan siya o kung mag-high blood ang nanay, kinanglan nga dalon gid siya sa ospital. Bilang trained hilot ako, sa gihapon ginatagaan man kami sang referral. Halimbawa, magdala kami sang buntis namon sa birthing clinic. Wala na ako sang risgo, hindi na ako mabudlayan sa pagkulaw, sa pagpabata. Kaga labi na gid nga wala na gid ako sing problema kung ano ang matabo sang pasyente. Wala gid ako sa labton tungod nga ara na siya sa doktor o kon sa midwife nga sa di naga-assist sa pagbata sang amon nga pasyente. Nahimo namon na maka-enroll sa PhilHealth, kaya tinguan namon sa council kung paano kami maka-enroll sa madamo-damo. Nangita kami pamaagi kung din kami makakuha sa budget, kag dito nag-end kami nga makakuha kami sa budget sa amon niya MOEE. Naglubo kamon PhilHealth enrollment halin 2012 kay tungod ang iban niya enrolled diri sa barangay nahimo na nga NHT sponsored. So although nagnubo ang amon beneficiaries, positibo gihapon ini kaya nakita ko compared sa previous years mas madamo pagid ang pamilya sa kapingkong nga may ara sang PhilHealth. Then may damo nga mga programa ang nagsulod, naisipan pagid namon nga ibawal ang manigaryo sa publiko sa lugar nga kag mga salakyan in public. Sa panganakuan namon nga nag-entra kami sa National Search for Barangays with Best Sanitation Practices. Dito nakita nga dako gid ang mabulig nga sa amon nga barangay kay nga man ma-determine mo kung sino ang wala sang CR, wala sa mga kasilyas kay required gid na sa for every balay gali may CR. And with that kind of move, naka-rank kami number 3 whole region. Sang February 15, 2013, launching of kaagapay sa malusog na kapingkong. Kasama ka. Kaupod na naman ang Red Cross, nag-undergo kami sang bloodletting. Medyo gamay pa sang umpisa ang nag-donate pero sang ulihi, every quarter nag-help kami sa bloodletting. Required ko ina nga dapat mag-donate gid ang kada pamilya sang dugo para nga kung ano mga emergency inicure nga matabo sa ilang pamilya may ara na nga ready nga dugo nga naka-reserve para sa ilang pamilya.
si Teresita Noveno, midwife sang Kapingkong. Sa subong, ginamatamat ko bago ang mga negative perception sa PPIUD para man magtaas ang amon nga PPIUD users. During prenatal, nag-health teaching na ako para mabuligan ko ang mga client sa pagplano sang ila health needs, especially sa family planning. Very proud ako kay sa last term ko as barangay chairman, natupad gid man ang amon nga pangarap. Kag sa bulig man sang akon barangay council, barangay health board, municipal health office, DOH kag sa amon nga midwife, NDP nurse kag mga donors na establish namon ang amon birthing clinic. Kay dako ini nga bulig di lang sa amon barangay kundi sa mga katupad man nga mga barangay. Masadya ko kay nakilala ang amon nga lugar bilang barangay nga may pinakauna nga DOH license, barangay health station, birthing clinic di lang sa bilog nga probinsya sang Sultan Kudarat kundi sa bilog nga Region 12, kag ikaduha bilang PhilHealth accredited sa region. Ginapangunaw ko nga ang barangay Kapingkong magiging modelo kag magiging ehemplo sa iba nga barangay nga pagkasundon man sang iban ang ginhimo sang amon barangay Kapingkong.